Magandang araw mga bata! Isang magandang bagay na naman ang inihanda ng fun pasaya para sa inyo. Fun kulitan, fun kwentuhan, fun kaalaman, fun pasaya para sa inyo. Gusto niyo bang malaman kung ano ang gagawin natin sa araw na ito? Sige, sasabihin ko sa inyo. Para sa araw na ito, babahagyan namin kayo ng kwento. Gusto niyo bang malaman kung ano ang mga kwento na ito? Dahil gusto niyo malaman, sasabihin ko sa inyo. Ang gagawin natin sa araw na ito ay pinamagatang Fun Pabula. Fun Pabulang kapupulutan ng kakaibang kaalaman, aral at magbibigay sa atin ng saya. Fun Pabula. Huwag na natin patagalin. Handa na ba kayong marinig at malaman ang mga pabulang aming inihanda para sa inyo? Para sa inyong pabula, Fun Pabula number 1, hayaan ninyo ako ang inyong Ate Rhea para basahin ito sa inyo. Ang ating Fun Pabula number 1 ay pinamagatang Ang Alamat ng Pusa. Sa isang liblib na nayon, may isang alamat tungkol sa mga pusa. Sabi ng matatanda, noong unang panahon, may isang maliwagang kaharian kung saan ang mga pusa ay itinuturing ng mga banal na hayop. Ang bawat pusa ay may natatanging kapangyarihan at kakayahan. Isang araw, may isang matandang manggagamot ang napadpad sa kaharian. Sa kanyang paglalakbay, natuklasan niya ang misteryo ng mga pusa. Ipinagtapat niya sa mahal na hari ang kanyang nalaman, na ang mga pusa ay may natatanging lakas na maaring gamitin upang maprotektahan ang kaharian mula sa mga panganib. Sa kanyang pagtitiwala sa katotohanan ng manggagamot, nagpadala ang hari ng isang pusa na kasama niya sa kanyang misyon upang protektahan ang kaharian. Sa kanyang paglalakbay, natuklasan ng pusa ang kanyang tunay na kapangyarihan at ginamit ito upang magtagumpay na malutas ang mga hamon sa kanilang daan. Mula noon, ang pusa ay tinuring bilang mga tagapagtanggol at pinakamahalagang bahagi ng kaharian. Hanggang sa kasalukuyan, ang alamat ng mga pusa ay patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa mga tao na pagtimanin ang kanilang natatanging lakas at kakayahan. Para sa aral, ang maikling aral na napupulot mula sa alamat ng pusa ay ang kahalagahan ng pagkilala at pagpapahalaga sa natatanging kakayahan ng bawat isa, ang pagtitiwala sa kapwa at ang pagkakaisa sa pagharap ng mga hamon sa buhay. Ibig sabihin, huwag tayong susuko sa hamon ng buhay. Malaki ka man o maliit, labanan natin ang ating problema. Umisip ng solusyon, magtiwala sa sarili, at tayo ay magtatagumpay. Nagustuhan niyo ba ang Fun Pabula number 1? Gusto niyo pa ba ng isa pang pabula? Okay, para sa isa pang pabula, hayaan niyo si Ate Lu para ibigay ang Fun Pabula number 2. Sa isang tahimik na lambak, ang mga hayop ay madalas na nagtitipon upang makipag-usap at magbahagi ng mga kwento. Kabilang sa kanila ang isang mapagmataas na liebre na may pinakamahabang tainga sa kagubatan. Isang araw, isang pilyong suro ang nagkomento. Mr. Hari, naisip mo na ba kung gaano kakaiba ang hitsura ng iyong mga tainga? Masyadong mahaba ang mga ito para sa iyong katawan. Marahil ay hindi sila tunay na mga tainga. Ang libre na nakaramdam sa sarili ay tumugon. Ang aking mga tainga ay simbolo ng aking lahi. Ang sa lahat sa aking pamilya ay may mahabang tainga. Gayunpaman, ang mga salita ng suro ay nagtinim ng pagdududa sa isipan ng libre. Sinimulan niyang itali ang kanyang mga tainga, itago ito sa ilalim ng mga sombrero at iwasan ang mga pagtitipon. Nahihiya siya at hiniling na magkaroon siya ng mga tainga tulad ng ibang mga hayop. Isang araw, isang matandang kuwago na nakamasid sa liebre mula sa malayo ay lumapit sa kanya. Bakit mo itinatago ang iyong napakagandang tainga, batang liebre? Bumuntong hininga ang liebre. Pinapamukha nila ako at hindi sa mabuting paraan. Tinutuyo ako ng soro at ng iba pa para sa kanila. Mahinang natawa ang kuwago. Hindi mo ba napagtanto na kung ano ang nagpapaiba sa iyo ay naging espesyal ka rin? Ang iyong mga tainga ay natatangi at kumakatawan sa kung sino ka. Sa
pamamagitan ng pagtatago sa kanila, tinatago mo ang isang bahagi ng iyong sarili. Pinag-isipan ng libre ang mga salita ng kwago at dahan-dahang naunawaan ang kahulugan nito. Ang aral ng pabula, bawat isa sa atin ay natatangi. Ito ang nagpapaiba sa atin sa iba. Ngayon naman, para sa ating Fun Pabula number 3, narito si Ate Hanima para ibigay sa atin ang kwento nito. Hello mga bata! Ako nga pala ang inyong Ate Hanima na magkukwento sa ikatlong Fun Pabula. Ready na bang lahat? Kung ready ng lahat, let's go! Ang kwentong kwago, Fox at ang Kuneho. Noong unang panahon, sa isang malago na kagubatan, may nakatirang isang matalinong matanda na kwago na nagngangalang si Oli. Isang matalinong fox na nagngangalang si Felix at isang palakaibigan kuneho na nagngangalang si Rosie. Isang maaraw na araw, napadpad sila sa isang kumikinang na lawa sa kailaliman ng kagubatan. Nang makita nila ang kanilang pagmumuni-muni sa tubig, nagsimula silang magyabangan tungkol sa kanilang sariling mga natatanging katangian. Ipinagmamalaki ni Oli na kwago ang kanyang karunungan, na sinasabing siya ang pinakamatalinong nilalang sa kagubatan. Ipinagyayabang ni Felix the Fox ang kanyang katusuhan. Ipinagmamalaki na kaya niyang daigin ng sinuman. Pinagmamalaki rin ni Rosie na kuneho ang kanyang bilis, na sinasabing siya ang pinakamabilis na tumakbo sa paligid. Habang sila ay nagtatalo, napansin nila ang isang grupo ng naglalakbay na dumaan, na nakikipagpunyagi sa kanilang mabibigat na bag. Sa pakiramdam ng mas mataas, nagpasya sina Oli, Felix at Rosie na tulungan sila. Bawat isa ay gumagamit ng kanilang sarili mga kasanayan. Ginagabay sila ni Oli sa kanyang karunungan, si Felix ay gumagawa ng matalinong plano para pagaanin ang kanilang mga kargada. At si Rosie naman ay tumatakbo sa unahan upang humingi ng tulong. Matapos tulungan ng mga maglalakbay, napagtanto nila ang kanilang mga individual na lakas ay mahalaga. Ngunit kapag pinagsama sila ay hindi mapigilan. Natutunan nila ang tunay na lakas ay nasa pagkakaisa at pagtutulungan. Mula sa araw na iyon, nagtulungan sina Oli, Felix at Rosie na gawing mas magandang lugar ang kagubatan na nagtuturo sa ibang kahalagahan at pagtutulungan at pagpapakumbaba. At lahat sila ay namuhay ng maligaya ng magpakailanman. Alam na magkasama, malalagpasan nila ang anumang hamon. Mga bata, ang moral lesson ng kwentong ito ay ang tunay na lakas ay nasa pagkakaisa at pagtutulungan. Ang bawat hayop ay may kanya-kanyang kakaibang lakas. Ngunit kapag sila ay nagtutulungan at pinagsama ang kanilang mga kakayahan, nagagawa nilang makamit ang magagandang bagay at makatulong pa sa iba. Binibigyang diin ng kwentong ito ang kahalagahan ng pagtutulungan ng magkakasama, pagpapakumbaba at pagkikilala sa halaga ng mga lakas ng iba. At dyan nagtatapos ang aking kwento. Sana'y nagustuhan niyo ito. Hindi pa dyan natatapos ang ating mga pabula mga bata. Para sa susunod na Fun Pabula number 4, narito si Ate Mia Rose para ibigay sa atin ang kwento ng pabulang ito. Hello mga bata! Ako nga pala si Ate Princess. Ngayon, ikukwento ko sa inyo ang isang pabula patungkol sa mga alaga ni Neneng na sina Chico at Chiki. Handa na ba kayo mga bata? Tunghayan natin ang kanilang kwento. Sa isang simpleng tahanan, may batang nakatira kasama ang kanyang mga alaga. Si Chico na isang aso at si Chiki na isang pusa. Si Chiki at si Chico ay hindi magkasundo. Palagi itong nag-aaway. Hindi sila pwedeng pagsamahin o pagtabihin kasi tiyak itong magkarambulan. Pag lumapit si Chico kay Chiki, agad niya itong kakalimutin kahit wala itong ginagawa sa kanya. Isang araw, umalis si Neneng. Si Chico at si Chiki lang ang natira sa bahay. Lumapit si Chico kay Chiki at tinanong. At sa mga sumunod na araw, pag nakikita ni Chico na naglalambing si Chiki kay Neneng, hinahayaan na niya ito, hindi na siya sumisingit.
bata, may natutunan ba kayo sa kwento natin? Ang aral na makuha natin dito ay kung may bagay tayong hindi mapagkasunduan, itanong natin upang malaman ang dahilan at masolusyonan. Ngayon naman mga bata, handa na ba kayo para sa ating huling fun pabula? Ang fun pabula number 5. Ibibigay sa atin ito ni Ate Christine. Pakinggan natin ang fun pabula number 5 ni Ate Christine. Sa isang malayong kaharian, may isang magandang kagubatan kung saan naninirahan ang mga hayop. Sa gitna ng kagubatan, may isang malaking puno ng mangga na puno ng masasarap na bunga. Lahat ng hayop sa paligid ay nagnanais na makatikim ng mangga. Ngunit, hindi ito basta-basta naaabot. Isang araw, nagkaroon ng pagkakataon si Haring Leon na tikman ang mangga. Subalit, hindi niya magawang abutin ito dahil masyadong mataas. Naisip ng Leon na humingi ng tulong sa iba't ibang hayop. Ang unang dumating ay si Tipaklong. Nang maabot nito ang pinakamataas na sanga, tinawag niya ang mga iba pang hayop. Dumating sina Pagong, Langgam, at Matsin. Sa sama-samang tulong, nakamit nila ang mangga at hinati nila ito sa lahat. Ang napulot na aral na ito sa pamamagitan ng pagtutulungan at pagiging bukas sa tulong ng iba, maaaring matamo ang mga bagay na tila imposible. Ang pagbabahagi ay nagdudulot ng kaligayahan at tagumpay, hindi lamang para sa isa, kundi para sa lahat. Mga bata, nasiyahan ba kayo sa mga pabula na aming inihanda para sa inyo? Sumaya ba kayo? Meron ba kayong natutunan? At gusto niyo rin ba itong ibahagi sa inyong mga kaibigan? Kung natuwa kayo sa ating fun pabula, huwag kakalimutan na ating isa puso ang mga aral mula sa kwento. Muli, ito ang inyong Ate Rhea at ito ang Fun Pasaya at ang ating aktibidad sa araw na ito ay Fun Pabula. Paalam mga bata!